Sa isang tahimik na lungsod ng Hwasong, South Korea, isa na namang Pilipinong EPS worker ang ating matutunghayan. Isang kwentong hindi ko inaasahan na aking matutuklasan. Isang Pilipinong nangarap na mabago ang takbo ng kanyang buhay. Nakipagsapalaran sa Korea, dala ang isang simpleng pangarap. Marami-rami na rin ako na dokumentong kwento tungkol sa buhay ng mga kababayan natin dito sa Korea. Pero isa to sa mga kwentong tumatak at pumukaw ng atensyon ko. Dahil bukod sa pagiging factory worker mula Lunes hanggang Biyernes, may isa pa siyang ginagampanan na papel na talaga namang kahanga-hanga. At ayan ang kwento na ating matutunghayan mula sa ating bida na mas kilala bilang si Kwek-Kwek Boy. Ito nga pala yung company namin. Yung trabaho ko ay CNC. Ang ibig sabihin ay cellphone ng cellphone. Hindi, joke lang. Dahil nga ito, mga yung ginagawa namin is nut. Tapos pagkatapos magiging ganito siya. Eh yung mismong machine na yung nag-ano sa kanya yung robot. Kaya yung ginagawa ko usually, dinalagyan ko na lang ng mga produkto dito. Pagkalagay, pupunta siya doon. Pagkatapos yung machine, iano niya na. Tapos yung pinaka-trabaho ko, kailangan masiguro ko na yung produkto namin is walang pulyang or reject. Kasi pag reject siya, kailangan mo siyang i-adjust dito mismo sa machine namin. Tapos yun, yung mga gawa namin parang sa mga produkto ng mga machine. Yung ba, bisagra, doorknob, kumbaga ito ginagamit ito sa dito sa para siyang ganito. Ayan. Sa mga gulong. Oo, sa mga gulong. Parang ganito, ito. Ano ang tawag dyan? Nakalimutan Ito, chujulcha. Ayan, para siyang ganyan. Chujulcha. Okay. Yan. So kapag ka na-damage to, kunyari may damage, tapo na. Oo, itatapon na. Bamba, may reject na mga produkto. Yan, kamukha nito, bamba, to, reject to. Ito. Tatapon namin siya dito. Scrap. Kumbaga, tinatawag nilang scrap. Tatapon siya dyan. Yan. Tapos merong kukuha na kumukuha ng scrap, tapos i-recycle, balik ulit sa amin na produkto na mangyayari ganito siya. Yan. Ito siya ulit. Ito talaga yung pinakauna? Oo, ito yung pinakauna niya, tapos magiging ganito siya. Yan, finished product. Tapos pag natapos na yung produkto namin, ito siya. Oo, kakamada namin, tapos may darating na mga kumukuha nito, taga-pick up, yun. Goods na yun. Pag Friday, pagkatapos ng trabaho ko, wala kaming pasok usually ng Sabado-Linggo, yun, namamalengke na ako, napupunta na ako sa palengke para mamili nung titinda natin. Ito, yung punan natin is 100,000 or ship manon. Una natin bibilin is siyempre yung Kwek-Kwek. Hold on to you. Kulang to, 25. Okay, so plus, so kaya 400 pieces na lang. 400 pieces na, makapaubos natin yan. Oo, 400 pieces. Pero pupunta tayong Piontek. Oo, sige. Punta tayo. O 500, 600 na. Paano ka nagsimula sa pagtinda ng Kwek-Kwek at ano ang nagtulak sa'yo para gawin ito? Nagsimula ako magtinda ng Kwek-Kwek, basta out of nowhere lang. Kamukha nung ibang Pilipino na nasa ibang bansa, gusto rin mag-business. Pero dahil limitado yung kakayahan kong makapag-business sa Pilipinas, tinry ko rin mag-business sa Pilipinas. Kaso, katulad ng iba, hindi pinalad. Kaya biglang naisip ko na lang na magtinda ng Kwek-Kwek. Why not? Try ko magtinda ng Kwek-Kwek dito. Kaya doon, nagsimula ako magtinda ng Kwek-Kwek. Yung scooter mo ngayon? Hindi po abot dito, sir. Hindi po abot dito. Scooter mo. At gusto ko rin magkaroon ng other source of income kasi wala akong pasok ng Sabado-Linggo. Kaya tinry kong kesa naman masayang yung oras ko. Ayun, gusto kong kumita ng other source of income. Ano ang sekreto mo sa paggawa ng masarap na Kwek-Kwek? Ang sikreto ko wala naman. Usual lang. Kumbaga, pagmamahal lang, basta't nag-enjoy ka lang dun sa ginagawa mo, lalabas na yun Dahil kung nagluluto ka lang kasi gusto mong kumita, hindi. Nagluluto ka, gumagawa ka ng bagay na pinaka-importante doon, nag-enjoy ka. Ang nararanasan ko sa pagtitinda every Sunday, siyempre yung
pagbabiyahe papunta sa location kung saan ako magtitinda. Tapos, yung pinaka-ano din, siyempre, yung pagluluto, ipe-prepare mo siya. Saturday pa lang, mamamalengke na ako. Tapos, babalatan mo na, lalaga mo. Tapos, kinabukasan, kailangan mo magising ng umaga para i-prepare. Tapos, hahabulin mo yung oras sa pagtitinda. Kasi pag hindi ka nakaano doon sa oras ng mga kamukha sa church, sa mga kababayan natin nasa baran, which is kung saan ako nagtitinda, yun yung inaano ko. Lagi akong gahul sa oras. Praise God kung mapaubos. Kung hindi, di punta ka. Oo, ayun. Ganda naman dito. Punta kami ng baran. Ano mo pinapalago ang kita mo o inaakit ang mga suki mo na bumalik sa'yo? Inaakit ko yung mga customer or suki ko. Usual lang. Kumbaga, pakita mo lang kung sino ka. Kumbaga, entertain mo lang kasi may hilig ka ako doon sa act of service. Kasi dati waiter ako. Kumbaga, natural na lang sa akin yung pagiging palakwento. Dahil nga madaldal ako, kumbaga gusto ko communication sa tao. Kaya, kumbaga, siguro kaya binabalik-balikan ako ng mga customer kasi siguro nakikita na naman nila yung pagiging totoo. Yun. Tsaka pagiging kaibigan talaga. Yun yung talagang pinaka-ano doon. Sikreto. Tuwing dumarating ang linggo, pumupunta ang ating bida patungo sa simbahan o sa mga basketball court, dala ang kanyang mga paninda. Sa mga lugar na ito, may init siyang tinatanggap ng mga kababayan natin at masiglang tinatangkilik ang kanyang paninda. Thank you po. Ano po, ulit, di po kayo narinig. Salamat po sa suporta mga kabayan. Ano ngayon? Sa Lele. Sa Lele. Ma'am, ano po? Hindi dito nagtatapos ang kwento ng ating bida. Pagkalipas ng isang araw na pagtitinda, kinabukasan, isa naman siyang factory worker. Lunes pa lang, maaga na siyang bumabangon para pumasok sa trabaho. At kapag malakas ang demand, pati Sabado, hindi niya pinapalampas. Nakarating ako dito sa Korea, kamukha lang ng mga karaniwang EPS worker dito sa Korea. Kumbaga, yun nga, nag-apply ako sa POEA kung paano makapunta dito. Tapos tuloy-tuloy na yun yung proseso. At tapos pinalad na mapili na mapunta dito sa company namin. Yun, ganoon ako nakapunta dito sa Korea. Ang pinakamahirap na adjustment na ginawa ko, siyempre yung kultura dito sa Korea, tapos yung salita talaga. Pag hindi ka marunong magsalita ng Korean, talagang bote or wala kang alam. Doon yung pinaka-kailangan mong matutunan na pinaka-adjustment para magkaintindihan kayo ng mga Koreano dito sa Korea. Sa amin naman kasi, usually lang yung casual lang yung usapan namin. Medyo, dahil sa tagal ko na rin, kahit pa paano, 7 years, medyo nakakaintindi na rin kahit pa paano. So, sa tingin mo, sapat na ba yung pinag-aralan natin na Korean language sa Pilipinas? So, dapat mag-aral pa rin sila pagdating dito? Hindi, ibang-iba kasi yung pagdating mo dito, iba-iba yung kala mo okay na yung natutunan mo kahit na dun sa exam mo sa Pilipinas, pumasa ka, tapos napag-aralan mo sa libro, ibang-iba siya pagdating mo dito sa Korea. Kaya kailangan mo pa rin patuloy na i-develop yung Korean language mo kasi ibang-iba siya Ang pinaka-na-miss ko sa Pilipinas, siyempre, bukod sa pamilya ko, yung kultura natin. Napakalayo ng kultura natin. Kasi sa Pilipinas, pagkalabas mo pa lang, marami ka nang makakitang tao, pwede ka nang makipag-ano. Iba, sa Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na hospitality. Dito sa Korea, medyo totoo talaga yung sinasabi nila, medyo isnabero sila. Dahil nga, ibang lahi tayo, foreigner tayo sa kanila, yung trato talaga nila sa mga factory worker, iba talaga. Kaya yun yung namimiss ko sa Pilipinas, talagang jolly, marami sa Pilipino, jolly person. Meron bang pagkakataon na gusto kong sumuko? Dumarating dun. Siguro hindi lang sa akin. Karamihan sa mga OFW, may darating talaga na time na gusto mo nang sumuko. Dahil ngayon, malayo ka sa pamilya. Tapos, pag may problema sa Pilipinas, siyempre bilang OFW, sa'yo pa rin na pupunta yon. Tapos may mga time na may problema ka dito, wala kang ibang mapagsabihan kundi sarili mo bukod sa Panginoon. Kaya yun, napapagtagumpayan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang, kahit na ano pang pagsubok yan, nalalampasan yan basta't magtiwala tayo sa Diyos. Ang nagbibigay fulfillment sa akin, siyempre bukod sa sahod, lahat naman tayo sa sahod talaga kaya nandito. At saka nagiging motivation ko talaga yung pamilya ko.
Tapos pag talagang kung ano yung ginagawa mo kahit na anong trabaho pa yan, basta meron kang makikitang enjoy mo lang siya. Dahil kung makikita mo, tignan mo yung positive side ng bagay na meron ka. Wag mong titignan yung negative side kasi malulungkot ka talaga. Kahit na anong ginagawa mo, basta enjoyin mo lang siya. Meron talaga 'yan. Kumbaga, masasanay ka rin. Yun lang 'yun. Sobra akong napabilib sa ating bida. Pakiramdam ko, kilala niya lahat ng taong nakakasalamuhan namin. Kung totohanan Diyos sa'yo. 하나 떠줘. Yeah. Thank you. 감사합니다. Dali. Padanim, 감사합니다. Nail buhayo. Thank you. Ano Bayan. Pinta? Ha? Hindi ka nagpinta? Hindi. Bukas. Kwek. Oo. Basketball ka doon? Ewan ko, kung makauwi ako maaga. Nga pala. Sa mata ng iba, simpleng trabaho lang ito. Pero sa likod ng bawat kwek-kwek na ibinebenta at bawat oras na ginugugol sa pabrika, naroon ang kwento ng pagsusumikap. Kwento ng isang Pilipinong hindi sumusuko para sa pangarap, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Dalawang trabaho, iisa ang layunin, ang makaraos sa araw-araw. Hindi man madali, pero sa ating bida, ang bawat pagod ay may kabuluhan. At dito na nagtatapos ang ating dokumentaryo tungkol sa buhay Korea ng ating bida. 100,000. Yung punang ko dito, 150,000. So, meron pa natitira dito. Maubos lahat to mga 240. May kita akong mga 70 to 90,000 pag naubos to. 50 na lang, balik puhunan. 150. Ito, 100 to.